I think nakita naman na ninyo dito sa ang example. Okay, so if na mo yung mga multiple variables that needs to be monitored, i-separate lang nimo using the line break characters. Okay, so para na siya guys ang i-add ninyo. Okay, before nimo serial print na pod ang another variable name. Okay? So, I think wala mo yung problema ni, kabaw na mo download sa program. So, let's try to go over the hardware itself. Okay? So, those are just some of the parts na dapat ninyong bantayanan sa inyong Arduino Uno kit. And basically, some of these parts are not available in the Arduino Nano. Okay? Now, kung sa may mga importante kayo diri ang mga parts na inyong dapat bantayanan. Okay? So, of course, we have your 5 volts regulator. Napod kay 3.3 volts regulator. So, we already know what those regulators are for. So sa 3.3 para mo-supply sa mga accessories or mga peripherals that are rated at 3.3 volts. So napunta 5 volts, okay? Which basically regulates the voltage para sa itong microcontroller na gamit. Okay? Now there are cases wherein when you encounter a short circuit condition, okay? Magkabantay mo nga mo-shut down si Arduino. Okay? Unya, igamit ninyo, di na dyan siya magamit. So, ibutang ninyo sa inyong lackyard. And for some time, ibalik ninyo o gamit after a year or so, mugana na po siya. Hubo, adjuday mo siya maguba. Pero nga nung at that time, ibuhat ni mong tanan, di man dyan ma-detect si Arduino as if di na siya ma-operate. Di na siya mabalik. Okay? Unsa na, after break, huwag ka na daw siya. Ha? Gibuhat na tanan, pero wag gihapon. So, na guys, di man niya, bisag buhat ninyo tanan, basta wa na dyan, kaya break na dyan daw. Pero si Arduino na po yung mga special scenario wherein ang nahitabo ra diay is the fuse. Okay? The fuse kick in during that short circuit condition. So, kani si Arduino ninyo, naana siya ay resetable fuse. Okay? So, if you look at your Arduino Uno, kani diri dapita, okay? Kabantay mo ning dapit sa USB. So, may tsuran. Kani siya. Okay? This is your resetable fuse, guys. O, hindi na makita. Kaninga part, mo na inyong resetable fuse. Nana siya sa Arduino Uno. Unfortunately, wala sa Nano. Okay? So, kung guba ang Nano sa guba, kung guba si Nano, na dyan na yung dahing way. Ay, Rizzo, nakagaling yan, Nano. Ako mo. Okay? Okay pa na mga par. So, maling mga panahon na you think na-break na si Arduino, but basically, all you need is to give it some space. Give it some time. Kung mabalik na. Okay? So, may pa si Arduino, pwede pa mabalikan. Uban dira, okay? So, anyway, mauna siya guys. Okay? So, you might want to check this out. Okay? You can use a continuity tester to check if, let's say, for example, your Arduino is not functioning. It could be that nag-open pang fuse. And it might take some time depending on the damage that it was able to detect. Okay? So, naaman na siya dali. Fuse. Resetable fuse. Usually, how long na siya? Days na lang? Isa siguro days. Mga hours. Okay,
na mo siya, mura siya bimetallic strip. You just need a bit of time para mabalik. Okay, common na Time siya. heals day, sir. Once mo init, paspasan niya gusto. Binuwang dili. Okay? So, mura na bimetallic strip. Pareha sa plancha ba? Kabantay mo ng thermostat na control, nagtuyo ko ninyo. Basically, kung inyong nabliyan sa sud, mura na dyan na siya screw. Nga inyong gisa ka kanaw. Okay? So, mo na mo dictate as to when mo trip on and off ang inyong plancha. So again, that's one of the protection nga we provide for your Arduino. Okay? So those are just some of the parts na pwedeng ma-replace. Okay, ma-replacean ninyo. So nakay 5 volts nga regulator, mo na ang part number. Okay? So nakoy diode. Okay? Nakoy amplifiers, nakoy MOSFET, and another microcontroller, the Atmega 16 U2, which is not present sa Arduino Nano. Okay? So sa Arduino Nano, ang naa ninyo dira is katong CH340 na IC, which is again pariharang operation sa Atmega 16, which acts as a USB to serial converter. Okay? So comparing your Nano and your Uno, asa man ang mas ganahan ninyong gamiton? Nano, kay ano man? Nano man. Ha? Compact. Unsa pa? Lesser grids. Mas unsa? Sa may naani pa ni Arduino Nano. So guys, ganahan sila kamay. How about ang girls? May yung reason sa mga laki, kamay daw, managanahan sila. Okay? Alright, huwag naganahan kay kamay. Luyas mga dagkuan eh. Okay? So, comparing the Arduino Uno na schematic with our schematic. This is the Arduino Uno schematic. Okay? So looking at the Arduino Uno schematic, okay, and the Arduino Nano, obviously mas daghan og parts si Arduino Uno. Okay? And what are those parts? Basically, those parts involves protection of, okay? Like atong resetable fuse na ito ang gigamit-gamit. Okay? So, na siya yung fuse dira, which is basically rated at 500 milliamps. Okay? So, connected sa imong USB. So, as you can see, anong 500 milliamps man? Okay? So, during the time naghihimo ng Arduino Uno, wala pa itong mga USB 3, which is capable of supplying 1 ampere. So, to make sure na dili maguba ang inyong computer, which is only capable of supplying 500 milliamps, ibutang silang fuse po dira nga 500 milliamps. To ensure that dili mo sobra sa gigamit nga kurente si Arduino compared sa kayang masupply sa imong PC. Pero karong panahon na nay kaso no kay naa na USB 3 kanang blue nga portion port capable man na supply of around 1 amp. Okay? So aside ana niya, your Arduino Uno also has this protection circuit that allows you to switch between the USB supply o sa imong banana jack. Okay? Familiar mo ni banana jack? Sagi.
saging. Sir, wala lagi na display sa dito. Ganun itawag banana Oy, jacket. wala, hindi na ma-display. Puno siya part ng murag saging. Okay? So, kani na symbol. Okay? Asa man ang saging, anan. Kita dun sa saging. So, may tsura sa saging. So, kani ba? Mani banana jack. Wala sir. Oy, wala yun siya. Uy. So, kani mo ni banana jack natin. Okay? Orange day sa akin. Kanan ba ito connector? So, jack, Sa uno. which is capable of accepting up to 12 volts. Again, depende rin po sa regulator. Okay? So, problema lang po na dako ba yung voltahe nga supply diri, ang regulator diri mo init. Kay that's about 7 volts nga i-dissipate niya. So, 5 volts naman yung pasudlo. Okay? So, again, there are more parts in Uno compared sa Nano. That what makes it Nano more compact. Kaya gamay ra siya o content. Okay, now, if we're trying to look at the schematic circuit of Uno and Nano, katong nagamit og mga 8 ka box sensor for their line detection, probably appreciates the Arduino Nano because it has around 8, diba? Analog inputs from A0 to A7, which is wala sa Nano. Uno. Ay, Nano. Okay? Kaya kung tanaw na to ang schematic circuit sa Uno, ang kanang nga portion, kanang nga pin, 19 o 22, wala ang kalita. Okay? So, bakantira siya, which is sayang, di ba? Number the additional pins, but wala magamit kay probably of the space requirements. Okay? But since we are using Nano here, dahil naman po ang iyang space requirements, so nakapadako ra sila pag-ayo. Okay? Arduino Nano. So, dire na-utilize si pin number 19 and 22 to provide you with additional analog. But aside from that, there's no other protection, okay, for your circuit. Kanara yung diode for reverse nga output para sa supply. Kasi may ito po si balik, like, ang terminal sa ba, kay ang ground niya, kay nabasigap ka tungkol power. Unlike the DC motor nga mobalira og tuyo, ang kani nga microcontroller, if ever kani imong i-plug sa 5 volts nga nabali, ikaw may tuyo. Okay? Kay again, reverse ang pag-supply. Okay? So, mo nang atuan niya ni tanawon dire later. Sa to? Asa to lapitan? How to destroy Ways to destroy Arduino. Okay? Kaya di man maminaw kung kon ba, what not to do. ways to Ano na yun, ways to destroy. Bisag suwayan dahil ninyo, di ba? Suwayan yung tagsa-tagsa. Okay, so anyway, going back, saan mo ito lapitan? So I think familiar naman ta with other parts. Mag-pull up. Okay. Analog pins. Analog right. Sir. Oh, Attendance. kani pa sa day para sa tong analog inputs.
semester, Wala man, sir. did you na ko ni-admit next sem? Ay, oh. Kung walay letter, Magkita ka na next month. did you? Basta way letter mo po sa kong table, murag, kano sa pa to, midterm pa to, no? Wala man. Isingin, hantod karon wala. Pakisuwat lang sa name sa August. Sa wala. Utang inagnin niya. Okay. Nalin? So, Ano mo to? nabot na ba? Tanong kasi wala. Ito, minata. Wala. Di ay, awak ko parang song niya. Wala. Di na siya Lo. Watay, away yun niya ron. Okay, so anyway, for the analog input, Kompleto ra, sir? unsa pa may mga bantayan na nato when using analog input? Nato ba? Now, when you are using analog inputs, wala din naman putang dali, one thing that you should also be taking note of is that when you are configuring your pin as an input pin, which is basically same sa analog, there is a tendency na ma-enable ang wave pull-up. Okay? So, when you are using the input pin as an analog input, don't ever configure it with an input pull-up. Okay? Ayaw i-enable ang pull-up resistor. Kaya nga naman, it will affect the reading of your analog inputs. Okay? So, bantayan na ninyo. Okay, isa bag nag-cut and paste lang, gi-apply sa tanang input even if analog. So take note, mausap ang reading ana because of the additional resistance sa biasing. So never use input pull up. Okay, for analog inputs. Input lang dyan siya. Okay? Of course, pull up. When reading analog inputs, I think familiar naman tayo nino, analog reference, natay external na reference which is applicable sa AREF. Unsay purpose ana nga need pa man nato og external reference when we can just use the default. Dito unsay gamit. Okay, unsay gamit nga mogamit pa tag external nga natay default na 5 volts, nga po ta internal nga 1.1 volts. What would be the relevance of having this AREF, which is variable nga reference varying from 0 to 5 volts? Okay? Kung sa'yo gamit din ang reference, nung kasi gamit sa reference. Instead of using a Regulator. ito ang pwede kang mo-internal para mo-cater sa need na voltage. Mo-greater. Mo-cater sa voltage. Mo-cater. So, unsa mo na siya? Greater than or less than? Hindi sa sensor siya rate kasi yung 1 volts. Different po na reference ang pag-voltage. Yung ang sensor, 8 volts. Bitaw, unsa mo na? What if 8 volts? Para itong i-discuss na ko last time. Dili ni mo butangan sa AREF dira nga 8 volts. Magkuba si Arduino. Because Arduino is only a 5 volts na device, di ba? Unsa gibuhat na ato nagamit ta og voltage divider. To ensure nga dili mo lapas og 5 volts ang output gikan dito sa tuang gi-measure na voltage. Okay? But essentially, why do we need nga usap-usap pa ang reference voltage? Unsa ba yung relevance na? What do you think is the relevance? Okay. So we know
resolution of 10 bits, giving you a value ranging from 0 to 1023. Okay? So given that the reference voltage nimo is the default, which is for Uno is 5 volts, that means mao niya ang relationship sa imong ADC value, okay, and the analog reading 5 volts. Okay, basically it will give you a resolution of 1023. Also, may advantage, or what's the essence or the importance of knowing the resolution? Ito, so important siya. Anong resolution? Is smaller better or is bigger better? Asa may mas nindot, ang dagko or ang gagmay na resolution? Dito ang resolution, ang ato ang istoryahan. Okay? Gamay or dako? Anong gamay man ka? In your opinion, anong nakapili mo kag gamay? Or ganahan ng jukag gagmay? Ha? Kung sa may naa sa gamay. What's the wild guess? Wild guess? Come on, everyone. Precise ang iyang. Mas precise ang. Let's say, small changes sa tingin. Okay, diba? Mas gamay ang kaya niyang ma-differentiate na level. Kung mas gamay ang interval, or rather, mas taas siya of resolution. So, let's say for example, may mga resolution of 1 bit. So, that means, igo ra ka mo differentiate between 0 and 1023. Okay? So, nara kay duha ka value. Okay? So, it's either low or high. Pero kung naa kay 2 bits, so you have 4 ways of differentiating the level. So imagine with 10 bits, naa kay 1023 ways of differentiating the level. So meaning kung naa kay 5 volts kung i-measure, okay, take note, ang gigamit nako 1024 because your value will range from 0 to 1023, giving you different a variation of 1024. Okay? So muna ang pinakagamay nga voltahe nga ma-measure niyo guys, 4.8 millivolts. So a value as small as 4.8 millivolts, kaya niya ma-differentiate. Okay? Yeah, so may gamit anak sir. So if you have sensors like this, Kanara. Wala ra may camera. okay? Kani nga sensor. Kwarta ba? So as you can see, kani nga sensor is capable of Pass lang muna. generating a 10 millivolts output per 1 degree Celsius. Okay? So that means pwede siya maka-measure of 0.5 degrees Celsius. Di ba? Kaya man niya maka-measure of 4.8 millivolts. So dilitig 1 degree Celsius ang kaya ma-measure. It can measure smaller. Okay? So up to 1 decimal place. What if ganahan ka mas gamay-gamay pa? Okay? Wa naman kay pwede magbuhat with the ADC, 10 bits naman yun siya. Okay, ang naa ni Arduino Uno. What you can do is you can adjust the AREF. So imagine, ang AREF din is 1.1. And
and that 1.1 is kaning. Diba? Range. So that means, kung na kay 1.1 volt, divide na nimo 1024, you can now measure a voltage as small as 1.07 millivolts. Okay? Pero of course, ang level sa temperature na measure nimo, mugamay lang po. But mas precise. Okay? Kaya pwede siya maka-differentiate o around 1 millivolt. Okay? So, ano yung nakanindot? But mas nindot yun unta if mas taas-taas ang resolution sa ibang ADC converter. But again, with that 10-bit, takpo na kay kag savings ano. Okay? So imagine, di ba, katong ipa-design ta mo using op-amp o analog to digital converter. Sa ganito ang formula. Kung 1 bit, so usa ka op-amp. Kung 2 bits, pila ka op-amp. So low ka op-amps para mo monitor o upat ka buk different levels. Okay? Kung 3 bits, 7 ka buk op-amps. Okay? So imagine, kung pahimuon ta mo 10-bit na ADC, pila ka buk op-amp? 1023 ka buok op-amps. Diba? Ang inyong gamiton. And imagine, unsa kagamya si Arduino Uno, nasud og ingana nga package. Okay? Kaya kung pahimuon ta mo 10-bit nga ADC, ambot lag mahuman na ang semester, mahuman pa mo construct sa circuit using 1023 kabuk op-amps. Diba? Lingaw kay na siya ng project. Diba? Mag-assure dyan ang inyong patience. Okay? Muna, kumabot pa bang third year or mo-withdraw, kumalit yung kurso. Okay? So anyway, muna guys, additional inputs lang for the ADC. Okay? You are capable of modifying the ADC ref. So si Arduino Uno na ay provision. Okay? Asam ko sige. Sige. So ana ka mo supply. Okay? So let's go to this part now. Ways to destroy your Arduino. Okay? So tanaw na to kung kinsay makarelate ani ron. Okay? Number 1, shorting the I/O pins to the ground. Okay? Kinsa may naikuan ni. Okay? So may gibota na. Na kay pin nga i-configure as output, i-connect sa ground. Okay? So, okay lang unta no pag configure ba sa setup, nag-generate og low nga output. Yan na high pa jud. So, short circuit. Take note, i-generate niya high nga signal. It's just like connecting it to VCC. So, VCC idiretso sa ground. So, shag it. Okay? Ito ang microcontroller. Okay? So, good thing natay resetable fuse. Okay? Sa nano wala. Okay? So if you try to look at this one, oh, walay protection, resetable fuse. Okay? So labi na ka ng mga sinuldahan that would look like this. Unsa man na, sir, shorting I/O pins to each other, meaning na kay duha ka output pins.
Nya tungod sa kasikit sa mga pin ug wala matarong og sulda, nag-short ang mga pin. So nga nang mahitabo. Ni aso. Generate og high nga signal ang usa, nya usa ka pin degenerate og low nga signal. Limang ka ni aso kusog. Shorted. Okay? So, unsa may nahitabo day ana? Driver na mga ito po, ano sir, Ayaw na dito ni Lupin. Di ba sa Malayo. So, ani nang hitabo. Okay? So mo ba nag-connect man og ani? Okay? Namang may cases nga ipareha nila sa electrical wiring. Diba? Ang electrical wiring man go, diba, if you do this connection, ay parallel nimo, connect pa na nimo og motor or something, or LED or something, diba? If something like this, okay ra. Parallel connection. It simulates the OR logic. But take note kani, kung naka-off, diba, open. Kung naka-on, connected, like a switch. Kani, kung muhimo og generate og zero nga logic, naka-open naman. So wala ray problema, ikagis corrente, di man siya mabalik dire. But the thing is, kung kani mo generate og high, kani mo generate og low, ang sa sulod ana look something like this. So kani ang BCC, kani connected sa pin. So gikan sa BCC, hatag niya. Niya kani para mo generate og low, mura gingana. I-connect, i-pull niya pa doon sa ground. So if you look here, diretso, short, guba ang IO pins. So muna, careful pud mo sa ilang sa inyong board. Dapat walay mga conductive material dira. Labi na ka na magsulda mo niya, na mga mabilin nga mga LED. Yan, dilipyohon. Oh, it could go short. Yan, para itong isultin ako, welding, isulda ninyo. Don't use too much LED. Nga burot ang sinuldahan. Ideal, dapat cone shape. Alam, ayun, volcano. Okay? Gamitan ng phone, sayang-sayang project big ay gamitin ng desoldering tool sa tinahos sa malikot. Sa PCB, sa copper, wala rin may kaso. Oo, okay, added protection ganin kasi yan. Added og palikod kay bubagka man imong copper, it acts like a plating. Ang uban ganyan na tuyoon og cover ang tibok copper plate ug LED para sinaw tanaw. Dili kay ang imuhang LED manggod mo-fuse man na siya sa copper. Sa plastic di man na mopilit sa plastic ang LED. So di siya kalabang sa pikas. So kada guys, number 2. Okay, hopefully wala tayong makita nino. So tarunga jud og sulda. Mani, applying over voltage to your IO pins. Okay? Unsa man ang over voltage? So in this example, as you can see, what if ang output sa sensor is more than 5 volts? Okay? So, posible magguba ang pin ni mo ana kay only 5 volts tolerant man na siya. So, to solve that problem, sa ibuhat diri, gagamit og Zener diode. Ngano di ay, how does your Zener diode protect your circuit? Bitaw sa gamit sa Zener diode. How does it protect your circuit from over voltage? Kung say gamit sa
Zener diode diay. Where do you use it for? The electronics 1, fundamentals of electronic circuit. Hindi mo balik na. Kung sa may nakatunan niya. Hindi mo balik sa kuryente, no? Oh, napilbi ana, di ba? Para di mo Zener diode. bindo. Kay before mo nag-discuss og transistor, agi man mo Zener diode. Mula pa sa voltage o balik. When do we use a Zener diode, or in what biasing does it work best? Ang Zener. Reverse, di ba? Kung gamiton nimo ang Zener diode in forward bias, is just working as an ordinary diode, rectifier diode. Pero anong mahal man ang Zener? Because we often use the Zener diode for voltage regulation. We use the Zener diode in reverse bias. So kung tanaw ninyo ang circuit diri guys, diba? Baliktad ang iyang so kung magtanaw mo sa Zener diode diri, reverse ang iyang polarity. Okay? So kung na kay more than 5 volts nga musulod, let's say for example 8 volts, yan na kay Zener diode nga 5.1, so ang voltage drop ng 5.1 nasa Zener, and the rest is 3.9 volts mo drop diri sa resistor. Di ba, mamanay kami sa Zener diode for voltage regulation. Nakasuhay mo gamit yung Zener. Experiment. Proteus. Wow, sabi siya Proteus. Paano theory rin sa puro tanang sa Actually, ang itsura sa Zener diode, mura rin yun siya ordinary diode. Usually, kung Zener katong glass, 2 pins. Line of rating ang diode. Line siya of rating. Oh, 8 man day, no? 2 day, 2. So, 2.2. Pwede mo na ninyo mga pan guys, simulate sa Proteus. Siguro 3.9. Dahil lang ang iyang symbol sa Zener diri. Naka-hands-on ba mo activity sa electronics? wala siya. So, unsa mo to? Solving lang. Ana, sa civil. Calculations. Maraming symbol siya sa symbol. Si teacher ganito. May na lang ngayon, ay computation. Kay previously new, more on easy.
Daliman ka, electronics, Easy. Reviews. Kuhan mamay. Paano yung mga computations, electronics? What do you think about it? What are your opinions? Station sa Philippines. So as you can see here, 3.91 across the diode. Sa resistor na is 6.9. Then ang supply voltage nato is okay. Kaya kung ordinary diode pa na siya, Kapalit ka naman yung pinaka-board sa mga yes. well, it's just an ordinary diode, 10 volts. Nganong 10 volts man? Nganong 10 volts man? Because when the diode is reverse bias, it is just equivalent to an open circuit. Pero si Zener is lahi. Ang Zener, when you reach the Zener breakover voltage or the Zener voltage, it starts to conduct. Okay? So, wala, ikabot niya dire at 3.9, it conducts electricity. So, stop siya at 3.9. So, if let's say for example, ang supply nato dire is 2 volts. 2 volts na po siya. Hindi siya mag-conduct. Okay. So, the beauty of a Zener is that when mo abot ka sa iyang breakover voltage, let's say for example, 5, it starts. Okay? Di ba, ang iyang characteristic curve sa Zener is something like this. Okay? So, kanisiya, mo ni 0.7 ni voltage, forward voltage. Kani ang reverse voltage. Yeah, this is the Zener region. Okay? Your Zener voltage. So, once mabot yung Zener voltage, current increases. So, meaning it allows current to flow. So, this is your current versus voltage na characteristic. Nakamuha ni, di ba? Looks like. Nasa lang. Review your notes. Nana siya, sure ko. Kaya when you are discussing electronics, importante kayo ma-visualize ninyo ang characteristic curve sa electronics. Okay. Oh, basic. Pero, kani, yung voltage regulator, na may mga IC type, mga voltage regulator. Okay. Mura na nag-transistor. One, presyo. Okay? So, you can use that, not just for protection, but also for voltage regulation. Kanang mga baratuhon na power supply, imbes mo gamit atong mga voltage regulator na IC, kana may panggamit Zener, mas barato man. Okay? Ani,
Supply external, be in power backwards. Ala. Okay? Napali. Ako na magka-hindi. Sa mga Disney. Napali no? Bantayan may sa Disney. Dahil na sa battery ko. Murag kung be in lang, di man siguro magubah, no? Kay na may diode rin. Ang sunong sila yung wire. Di siguro be in. Ani siguro ninyo na connect sa 5 volts. No? 5 volts of ground ang i-connectionan. Oo. Connected ang ground mo sa open man. Tanan. Yang imbis be in, ani sa 5 volts. Bali lang sir. Disney. Disney. Bali sir. Local. Power supply ko ito. Positive, negative. Kaya kung tanaw na to, di ang ganun ta siya magubah. Kaya na ay protection diode. Ay wala. The only way nga magubah ang siya is adto ka sa 5 volts i-connect. Wala naman ito parang ano sir. Ang kwan sa wire na mo ba? Wire na sa loop. Ibalik na mo sa USB. Okay rin. Ay, ang wire na sa loop. Pero wala man ako natin sa madali. Okay. Kaya connect mo sa jack. Wala naman sa kwan sir. Kaya simple man, kung sabihin dyan mo ito ni connect, anhin yagi ang connecting. Connected sa ground. Wali na sir. Ang nakunin na mo sa ground sa mga circuit. Kaya kung ang ground na tanan kay ang power supply, ang positive niya, ang nakunin sa BN kay ang negative sa battery. Bali ba? Balipat sa Kung tanaw ni mo, kung mabali na siya, this will just simply act as an open switch. It should open. Kaya kung positive diri, negative diri, it is an open switch. Unless kanina, connect ni siya para mo short to the ground. That's the only way nga masunog ni. Unless na-defect diri sa power jack ninyo na na-connect ang 2 o 3. Kaya normally ang short circuit condition ninyo diri. Kung na-connect ng jack, o nang mananay ang wire. Pero kung kanila, di na siya dapat madamo. Unless, anhi ka nag-supply. O ni ginabalik. Kung kani may nabali ni mo ground of 5 volts, sunog yun na. So patay niyo kani siguro pa rin kita mo, dili ka wire may nasunog, di ba? Dili si nano. Ino sir, isuloy na naman. Inyo ano? Nya mo rin kita mo siguro, nabali dire. Yung sa ito nila din. Eh nga na to, Dib. Wire naman ito naman sa day. Wala kami natin yung wire. Gana rin alit. Gana ra balik. Yes. Pero ika na ni aso. Pero dili naman ito mo detect ang USB Dib sa basta dili on. Kana dili na mo i-on ang battery sir. Kanang getso na nimo plug sa USB sir ba sa serial. Dili mo on ang nano pero kung di siya ka-detect sa laptop ko, di siya mo dapat supplyan pa mo power ang nano para ma-detect siya sa laptop. Supplyan ang nano. Sabihin mo. Kaya ang niaso to the pika, kuhan man ang jack man sa serial. Asa na connect na siya? Let's try to see. Yaso eh, limang ka humakig sa ulog dito sa ilang org. Ang port ay nasa sama set. Port sa serial. Dadali bro lang battery. Battery pa, bra. So, B8, na siya B8. Wala, ang pinabili mo lang ito mo. Ang ikaw mo ng katong logic mo pinili. Napuno na yun, nagamit din ng ito mo. Kinapabian eh.
Let's try to check that. Ang analog doon biya akong gigamit sa kanang button gani. Sa PIN, may connect. Ako lang ikuha. Yan, nabalik. Kani mo naman din mo, di ba? Kung mag-supply mo sa nano, asa mo supply? Sa PIN or sa 5 volts? PIN. Yan, mugana ba? Mugana naman sir. Na may ma-detect during 5 volts. Naa Na sa may ma-detect during 3 volts. ang 5 ra mo na test. Check sa that 3 volts. Kuan mo. Mugana basta. Pero 5 jud stable na dapat. Dili. Grab sa 5.6 month ang Ay, mga. kato yun. USB na. Hindi na siya magbasa ng slide. Okay, 3 volts na nag-read. Ah, mga ganun 2.5 ra. 2.5 ra mo yung output. So, kani mo, magyan mo ni siya. Kung sa USB, hindi na mugana, no? Ang jack Kung sir. USB sa jack? Hindi na siya mugana. So, Diba, babe, mo tayo ano? Dili na mugana sa... Okay? Kung dili mugana, masuplayan ninyo via the USB port, posible kani may naguba. Okay, more man agian niya. Pero maka-upload Sa sa supply. Pero mo lagi. Maka-upload ra pero... PCCB ano? Niya pa doon dire 5 volts. Mo na yung supply sa entire circuit. So kung pa yung nagkuba, walay agian ang VCC.